Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga biktima ng baha sa Las Piñas City, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Trabaho ng gobyerno upang lalong mapababa ang tubig baha sa Metro Manila magpapatuloy. Bawat pisong gagamitin mula sa panukalang 2027 national budget, titiyaking mapapakinabangan ng mga Pilipino ayon kay House Speaker Faustino D. III. Bagong kalihim ng Department of Health at PhilHealth President, formal nang nanumpa ngayong araw. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Kinumusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Martes ang mga residenteng tinamaan ng baha sa Las Piñas City. Pansamantalang nanunuluyan ang mga binahang residente sa Verdant Covered Court sa Barangay Pamplona 3 kung saan dinalhan sila ng pagkain, kagamitan at doxycycline na panggamot sa leptospirosis. Kabilang ang Las Piñas sa mga lugar sa Metro Manila na binaha dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Luis at Maymay nitong mga nakaraang araw. Ayon sa pamahalaang panglungsod, nasa 736 na pamilya ang inilikas mula sa mga barangay ng Zapote, Pamplona 3, Talon 2, Talon 3, Pulang Lupa 1, Pulang Lupa 2, Manuyo 2, Pilar, Pamplona 1 at Elias Aldana. Iniutos ng Pangulo na tiyaking mabilis na maaabutan ng tulong ang mga residenteng naapektuhan ng baha. Bago ito, ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alido Bridge sa Barangay Zapote na ginagamit ng lungsod para makontrol ang baha. Ayon sa Pangulo, nakatulong ang Oplan kontrabaha ng gobyerno para mapababa ang tubig baha sa Metro Manila. Pero iginiit ng Pangulo na marami pang kailangang gawin tulad ng patuloy na dredging sa mga daluyan ng tubig para tuluyang masolusyonan ang baha. Iniutos din niya kay Public Works Secretary Vince Dizon na balikan ang planong pagpapatayo ng Las Piñas Spillway. Kasabay nito, sinabi ni Pangulong Marcos na isusulong ng gobyerno ang Waste to Energy Program para mabawasan ng basurang nagdudulot ng pagbaha. Reaksyon nito ng Pangulo sa basurang dumaloy papuntang Parañaque City at nagdulot ng pagbabara ng mga drainage sa lungsod. Sa pamamagitan ng Waste to Energy, ipoproseso ang mga naipong basura para gamiting panggatong at lumikha ng kuryente. Naniniwala si Marcos na magiging pangmatagalang solusyon ng Waste to Energy Program sa isyu ng basura sa bansa. Samantala, nanawagan siya sa mga lokal na pamahalaan at residente na maging maingat sa pagtatapon ng basura. Nangako si House Speaker Faustino D. III na titiyakin ng mga mambabatas na pakikinabangan ng mga Pilipino ang bawat pisong ilalaan sa 2027 national budget. Ito'y matapos isumite ngayong Martes ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 National Expenditure Program. Ayon kay D, sa ilalim ng bagong Kongreso ay susuriin ng budget batay sa kung saan mapupunta ang ilalabas na pondo, anong pagbabago ang idudulot nito at paano ito mararamdaman ng taong bayan. Kabilang sa magiging prioridad ng gobyerno ang pagkain, enerhiya, edukasyon, kalusugan, trabaho, infrastruktura at paghahanda sa mga sakuna. Tiniyak din ni D na magiging transparent at bukas sa publiko ang pagsusuri sa budget. Matatanda ang binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address ang layuning palakasin ng seguridad at pagsasariling sikap ng bansa kasabay ng pagpapaabot ng mga serbisyo ng gobyerno sa mga pinakanangangailangan. Samantala, pinapabusisi ni House Deputy Speaker Janet Garin sa Kongreso ang mga Quick Response Fund o QRF ng mga ahensya ng gobyerno para sa panukalang 2027 budget. Sa isang pahayag, sinabi ni Garin na ipinakita ng mga nakaraang sakuna kung saan kailangan ng mas mabilis na akses sa tubig, gamutan, kuryente, pagkumpuni sa infrastruktura at iba pang mahalagang serbisyo. Sinabi niyang partikular na mahalaga ngayon ang mga QRF para sa mga biktima ng baha na nangangailangan ng gamot at malinis na inuming tubig. Nakikipag-ugnayan na aniya sina House Speaker D at Majority Leader Sandro Marcos sa mga ahensya para malaman ang mga agarang pangangailangan ng mga naapektuhan ng bagyo at pag-ulan. Nanumpa na ngayong araw si dating PhilHealth President at Chief Executive Officer Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH.
Pinalitan ni Mercado si Jose Brix Pujalte Jr. na itinalaga bilang Health Secretary nito lamang Hulyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, voluntaryong nagbitiw sa pwesto si Pujalte dahil sa isyong pangkalusugan. Samantala, nanumpa na rin si Dr. Beverly Ho bilang bagong presidente at CEO ng PhilHealth. Pinunan ni Ho ang pwestong nabakante ni Mercado sa ahensya. Bukod sa naging Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated, nagsilbi rin si Ho bilang Public Health Communicator ng DOH noong COVID-19 pandemic. At sa balitang pangkalakalan, pinalakas ng Department of Agriculture ang pagbabantay sa karagatan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga bagong Vessel Monitoring System o VMS workstation. Layunin nitong protektahan ang mga yamang dagat at pigilan ang pagpasok ng mga smuggled agricultural products sa bansa. Formal na itinurn over ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kasama si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Elicer Salilig ang mga VMS workstation sa National Maritime Center noong July 27. Sa pamamagitan ng VMS, mamomonitor ng mga otoridad ang lokasyon, bilis at direksyon ng mga registered fishing vessel habang naglalayag ang mga ito. Maaari ring malaman ng teknolohiya ang mga kahinahinalang aktibidad na konektado sa smuggling. Makakatulong din ang VMS sa pag-alam at pagresponde laban sa illegal, unreported at unregulated fishing maging sa epektibong pagpapatupad ng closed fishing season upang makarecover ang mga yamang dagat. Samantala, pinaplano ng Mitsubishi Motors Philippines Corporation o MMPC na magtayo ng isang modernong battery manufacturing facility bilang bahagi ng 7 billion peso investment sa ilalim ng Electric Vehicle Incentive Strategy o EVIS program. Ayon kay MMPC Chairperson Noriaki Hirakata, nakipag-usap na ang kumpanya sa ilang opisyal ng pamahalaan para sa planong pasilidad. Mahalagaan niya ito dahil sa Pilipinas gagawin at i-assemble ang mga baterya para sa mga hybrid electric vehicles or EVs. Nag-aantay na lang ang MMPC ng mga patakaran para sa implementasyon ng EVIS program. Inaasahang makakapagbigay ang programa ng mas maraming pagpipilian sa mga Pilipino sa paggamit ng EVs kasabay ng paglipat ng gobyerno sa paggamit ng renewable energy. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.